Placement ko sa unit ko, dito ako, nagkaroon ako ng 2 gold cruise eh. Oh, yung unang gold cruise sa Basilan. Yung kalaban namin is more than 10 meters lang, nakapaksol sila. Pagkatapos nun, recover namin is 50 caliber, gawa ng red ups. Yung 50 caliber, recover namin. Yun yung sa Hill 490. Hill 490, kasi rin yun. Isa rin ako doon na gunner ako doon that time. Ano yun eh, 16. Na ganun. Time ni CEO namin, si Sir Mendoza. Yun talaga hindi ko rin makalimutan. Ano yung accomplishment nyo doon? Ano yung na-recover nyo doon? Ang na-recover namin, Master, 50 caliber, may mga body count. Matagal talaga na, ano yun, kasi ginapang namin sila ng alas 4. Alas 4 ng madaling araw. Ganun ba? Alas 4 ng madaling araw, ginapang namin sila hanggang nagdahan-dahan kami, hanggang na-hit namin yung kalaban. Mga maliwanag na kasi yung dinaanan namin, yung bangin ba, Master, na expect talaga nila na hindi dumadaan yung sundalo dyan. Oo. Pag yung kumbaga, kung ito yung bundok, yung terrain, yung Hill 490, dito talaga kami gumagapang sa sa likod, pag pagapang kami. Yung expect talaga nila na hindi sila maakyat ng sundalo. Ngayon, maro yung ranger kung saan yung mahirap na daanan, doon yung dumadaan. Kasi hindi expected Nagulat na lang sila. 10 meters, ando na yung yung tropa. Doon na, nagkawagwagan. Matapos ng mga alas 10 siguro. Nagsimula kami ng alas 5 ng umaga. Ang tagal, Master. Pero sa inyo, walang wounded? May mga wounded kami ron, Master, pero mga mga slight wounds, shrapnel. Wala namang mga major wounds na yung fatal. Gold Cross. Gold Cross ako doon. Sa isang Gold Cross naman, Master, yung sa Marawi. Yung sa Marawi. Oo, yung sa Marawi naman kasi yung isang building na mahirap. Usapan natin itong Marawi. Sa Marawi, nagka-Gold Cross ako noon kasi yung grabe na yung wagwagan doon. Ngayon, yung isang building na hindi mapasok-pasok ng ibang unit. Yung nabade namin na kasi maraming unit na opcon doon. Ngayon, magsabi na anong building yun? Nasa yung building. Oh, hindi ko na matanda kung anong building na yun, Master. Kasi ang sabi, hindi raw mapasok-pasok ng ibang unit. Kami yung marami nag-attempt. Kami yung pinakamalapit na ranger unit doon. Ang sabi doon, unang pinasok, napatayan sila. Yung pumasok na unit, kaya hindi nila mapasok-pasok. Ngayon, kami yung pinakamalapit na ranger company ang andun kasi hiwa-hiwalay lahat ng ranger doon Magsabi na, may binigay na tasking, 14. Ngayon, tinignan yung building, 3rd floor. Bago namin pinasok, kami, demo. Kung sino yung leading, sino yung aakyat sa 2nd floor, sino yung aakyat sa 3rd floor. Ngayon, pagpasok namin sa building na yun, yung team leader ko noon that time, si Master Salagubang. Pagpasok, unang section, 1st floor. Yung pangalawang section, 2nd floor, pangalawang section kami. Nung pagpasok nun, yung kalaban pala, maro sila, pag entrance pa lang, nasa bugad na sila ng, yung parang may binutasan sila Namaroan namin sila kasi pinasok namin sila ng maaga na yung parang masyadong maaga pa, mga alas 5, mga umaga. Pagpasok nun, ang kalaban, kumbaga nataranta. Gulat pa sila? Gulat sila. Kagigising pa siguro, nataranta yung kalaban ba. Nasa likod pala sila ng building. Tapos, kaya hindi pala mapasok yun kasi yung building na yun, yung sa likod, binutasan nila para pagpasok ng sundalo, kitang-kita na. Butas-butas. Butas-butas. Ngayon, pagpasok ng first section, wagwagan siya sa
sa dito sa first floor. Nung nagawagwagan sila sa first floor, kaming kuha naman, second section, akyat din kami sa hagdanan. Kasi yun ang ano namin eh. Yung kumbaga, yung isang section, iniwan namin sila doon kasi sila yung nakatoka doon. Kami na second section, akyat na naman kami sa sa pangalawa. Nung doon naman sa pangalawa, wagwagan naman kami doon. Sa yung third section, akyat sa taas. Wala namang tao sa taas, ang may tao lang pala is dito lang sa second at saka sa first. Parang draw yung pinagagawa. Parang suicide na yan. Parang suicide talaga. Isa rin yung hindi ko malimutan. Parang suicide na kasi yung nakawagwagan sila sa loob, kami din, parang walang takot na dumaan lang kami sa encounter nila ba. Kumbaga, ito yung first team. Parang, sige, sa inyo yan, kayong bahala dyan. Yung sektor namin sa taas, akyat sa hagdanan. Doon naman sa taas kami, wagwagan. Parang hindi masira yung plano. Parang hindi masira yung plano. Kasi yung, magaling din yung mga team leader namin. Magaling din yung magdala ng tao. Kumbaga, napakitaan din sila ng yung tapang. Yun talaga yung isa. Kami na, ang designation ko doon is kontakman na rin. Kontakman na rin ako. Kaya, yung andun na kami sa taas, wagwagan kami. Nung maklear na yung buong building, yung ibang unit, believe talaga sa amin. Kasi ang sabi, iba talaga ang ranger. Pag diskarte. Tapos, kinausap namin sila na ano pala yung ginawa nyo, ganito, na kami pa lang, sa level ko pa lang ko, sa sarili ko, na parang, yung, hindi ko matanggap ba, na nag-aawal ako, tumatakbo ako sa gera. Parang, pangit. Parang pangit din pakinggan. Mas okay pa yung mamatay na lang. Mas maganda kasi yung mga anak mo, si tatay sa gera, kasi yung since na ko, master, sa encounter, nakalimang wounded na rin ako eh. Oo, nakalimang wounded na rin ako. In PA area, nung nag-strike kami sa may pating, Caraga. Dito sa may parting Pagadian, yung strike namin. Tapos sa Basilan, tapos sa Hulo, naka na rin ako na yung mga sarap na sa katawan ko. Parang sa Marawi, yung mga sugat-sugat ko ron, master, parang lang, yung mga kati-kati ba? Parang mga kati-kati lang. Pero dito sa sa Hulo Basilan, yun talaga Grabe pa lang. Kasi lumaki na talaga ako sa kumbaga private pa ako. Experience ko na talaga na magdamagan na gera eh. Nagdadala ng tao kasi dumaan rin ako ng team leader. Dumaan rin ako ng platoon sergeant bago ako naging supply NCO. Ang pagdadala ng tao, ang experience ko lang, hindi mo sila kailangang higpitan, hindi mo rin silang kailangan ng yung luwangan. Kumbaga, ibigay mo rin yung base sa kanila, respeto, para respetuhin ka lang nila. Kasi that time, nagsabi yung isang teammates ko na, Sergeant, may problema yung pamilya ko, may problema ako. Sabi ko nga, sige, uwi ka, akong bahala sa team. Ko yun eh, para kontakman. Tapos, kinagabihan nun, sa Ranger is pito katao. Ngayon, kinagabihan nun, umalis na ng umaga, kinagahapunan, may lakad. Kulang na. Kulang na ako. Sabi ni first sergeant ko at ni CO, kaya mo bang magdala ng 5 katao, 6 lang kayo? Ang sagot ko, yes sir. Kaya ko yan sir. Walang problema. Kasi may tiwala ako sa kasama ko. At nagtitiwala rin sila sa kanila. Sabi ni first, sige. Okay, walang problema. Sabi ko kay CEO, sir, kaya ko to sir. Yung ration sir, walang problema. That time nun, ako pa talaga yung leading. Oo. Sabi ko sa sa platoon sergeant ko nun na sabi ko, Master, in case na magkabulabugan sa harap, ikaw may yung nakasunod sa amin, alalay ka na rin para 7 na rin yung sa harap. Yun ang iniisip ko. Yung iniisip ko, 5 tao ko, pang-6 ako, at the same time, kung magkabulabugan sa harap, magka-enkwentro, may maka-react agad. So, pag
sa bundok compare sa baba, mas stricto ka talaga pagdating sa taas. Oo, mas stricto ako, Master, pagdating sa taas kasi buhay ang dinadala ko dun eh. Buhay yung, kumbaga ako yung naghahawak ng buhay sa mga kasama ko dun kasi nasa sa akin yung mga desisyon. Kung maging failure ako, failure lahat yung teammates ko. Kung maging successful ako sa bundok, successful lahat yung teammates ko. Kasi iniisip ko, ang buhay talaga is napakahalaga talaga. Yun yung talagang pinaka-iniingatan ng isang leader o team leader o platoon sergeant. Yan talaga, Master, yung buhay talaga. Kasi sabi ko, di bali nang may mga problema kayo, sabihin nyo lang sa akin. Kahit nga ako, may problema ako, hindi ko mga kayang sabihin sa inyo. Tinitiis ko nga lang eh. Kasi hindi man pwede rin akong umuwi. Kasi, ano man, may iniisip man ako na mga tauhan ko. Pagdating sa taas, ang nisip ko talaga na sinasabi ko sa mga teammates ko na ano lang, ibigay nyo yung best nyo. Ako yung may desisyon sa lahat. Kasi yung platoon sergeant, nagdesisyon din sila. Pero yung desisyon nila is para sa ano talaga yun. Yung, kumbaga, kung ano lang yung sa team. Di gagaya kami na yung sa team. Kami talaga yung una talaga kung may kalaban. Kami talaga yung una na maka-encounter, maka-react. Kasi kami yung nasa team na nagli-leading. Dito naman sa admin time. Ano naman yung karanasan mo sa kanila? Dito kayo sa camp. Ay, yung dito sa ano naman, yung sa pagdadala ko dito, wala akong problema. Pag sabi na, Sergeant, pwede bang makapasis mo na? Oh, walang problema yan. Basta balik ka lang sa ganitong oras. Sergeant, pwede bang mag-inuman lang kami dito? Oh, walang problema yan. Basta pagkatapos walang maoy. Kung magmaoy, ako yung magkukulata sa inyo. At the same time, nakita nila sa akin na ano talaga ako sa tauhan ko. May respeto talaga ako. Parang binibigay mo yung moral sa kanila. Binibigay ko talaga yung moral sa pagbaba. Sabi na, Master, pwede bang makapunta na sa Zamboanga? O sige, balik ka lang kung tapos na. Tapos ako na lang nagsasabi sa platoon sergeant namin para makarating kay CO, kay First. Sa mga, so, importante talaga dito na i-condition mo muna yung mga tauhan mo dito sa baba bago mo wakyat. Importante talaga yan, Master, kasi pag yung dito pa lang sa baba, lumural na yung tao mo. Pagdating doon sa bundok, hindi na yung maisip ng trabaho. Baka yun pang pagkalumural nila, makadisgrasya. Ibis na may problema sila, iniisip nila, may problema ako, bakit ganito, hindi man lang sabi. Para pag akyat doon sa taas, wala silang iniisip na problema. Focus lang sila sa operasyon. Focus lang sila sa lakad. Yung iniisip nila, kung may kalaban, bira agad. Kasi kung may problema, maaari pa nang magkaroon ng disgrasya dahil sa kanya. Yun talaga, tama talaga yung Master. Kasi kung dito pa lang sa baba, wala na, failure na yung team kasi hindi naman kumpleto, hindi naman kondisyon yung pag-akyat sa taas. At sa kasalanan ng team leader. Kasalanan yung team leader talaga pag may mangyari sa taas na may problema palang tao, yung tropa mo, bakit hindi mo na paalam? Ngayon kung may mangyari, dawas na kasalanan talaga. Kasi buhay ang dinadala doon. Sa unit naman, ano yung hindi mo makalimutan na unit? Ay, super. Ito talagang unit na ranger ng ano ko kasi hindi na ito talaga sir kasi hindi naman talaga ako ng ibang unit, ranger talaga yung ano. Bakit ano sa unit? Ito sa unit talaga yung samahan dito is ano talaga, walang iwanan talaga. Itong sa ranger na sa 14 dito sa 14 is ano talaga. Kumbaga dito ko nakita yung halos na mga kasamahan ko dito is mga bata. Kumbaga yung mga kasamahan ko dito ng mga bata, kumbaga nag-ano sila sa mga senior nila ba? Kung ano yung sinasabi ng senior, sinusunod nila. Kasi yung senior naman, nagpapakita naman ng kaisnapihan sa kumpanya. Role model ang ginagawa ng mga senior dito. Kasi dito na ako lumaki, private pa lang. Hanggang sa naging supply NCO ko, assistant. Nakita ko na sa mga junior ko na magsabi na, oh, ganito. Yung isang team, parang sumusunod agad sila kasi yung nakita nila na yung senior na nagmaman sa kanila, respetado. Pagdating naman sa trabaho sa enkwentro, wala silang masabi kasi mga warrior eh. Mga warrior wala silang masabi. So, dito ka na talaga, no? Dito, ang dami mo na rin karanasan dito sa 14. Dito, marami talaga akong karanasan dito. Masaya sa 14. Masaya alaala. Yung may masaya, may malungkot din na alaala. Ano yung accomplishment mo sa unit mo na hindi mo rin makalimutan?
Kahit Ah. anong profesyon. Ang ako